salita, as it is the characteristic of great wits to say much in few words, so small wit seems to have the gift of speaking much and say nothing. Pangalawa, sa pakikinig, ang pagsasalita ang pinagugulan ng tao ng kanyang malaking panahon. Sinasabing na kanyang masiglang oras ang nailalaan dito kung nakasalalay sa kasanayan ito. Mahalaga ang mabisa at epektibong pagsasalita upang malinang ang kakayahan at kasanayan sa mabilis na pagpapahayag ng kaisipan at damdamin. Sa pamamagitan din ng pagsasalita, nagkakaroon ng pagkakataon ng isang tao na makipagwalit ng ideya o kuro-kuro, may salalay ang karanasan sa iba at masali ng karunungan sa salin lahi. Ang pagsasalita ay nagagamit sa pakikipag-usap, pagbabalita, pagtatalumpati at pakikipanayan, pakikipagtalo at iba pa. Kahalagahan ng pagsasalita. Mahalaga ang pakikipag-ugnay ng pasalita sa mga hangaring pag-unlad ng bansa, pamayanan at mamamayan. Mamagitan ng pagsasalita ay nagkakaroon ng pagkakataon ng makipagpalitang guro. 3. Ang karunungang natatamo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ay higit na mabilis at mabisa sa taong kinakausap. Tagumpay ng tao ay nakasalalay sa paraang matapat, mabisa, malinaw at kapanipaniwala. Madali makukuha ng kaibigan at kapalagayang loob ang ibang mahusay magsalita. Hindi nakadarama ng katuparan at kaganapan ng kanyang pagkatao o pakikipagkapwa. Magagamit din ang kasanayan sa pagsasalita sa iba't ibang pagkakataon kasama na ang gawain pang-akademiko. Salik sa epektibong pagsasalita. Kaalaman. Upang maging epektibo o mabisa ang pagsasalita, mahalaga ang sapat na kaalaman o bokabularyo o talasalitaan. Kasanayan. Dapat malinang ng mabuti ang kasanayan sa mabilis na pag-iisip, kasanayan sa paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita. Na magsalita, kailangan buo at malakas ang tinig na aakit sa mga tagapakinig. Tiwala sa sarili, napakahalaga sa lahat ng salik ang malinang o madevelop ang kumpiyansa o tiwala sa sarili. Katangian ng mahusay na tagapagsalita. Tunin at lubos na kaalaman sa paksa, may kaalaman sa retorika at balarila, may kredibilidad ng pagkatao, may maayos na personalidad, may matatag na damdamin, may nalilinang na ugnayan sa nakikinig, malinaw at wastong pagbigkas at intonasyon, mapapanatili ang interes o kawilihan sa nakikinig, may sense of humor pang hindi maging kabagot-bagot sa nakikinig. Kasanayan sa pagsasalita. Mga kasanayan di formal. Ang pakikipag-usap ay daan upang makapaglagayang loob ang isang tao. Maaring sa pakikipag-usap ay maipahayag niya ang kanyang karanasan, mithiin at pananaw sa buhay. Pagpapakilala sa sarili o sa ibang tao. Pakikipag-usap sa telepono. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono ay nagkakaroon ng palitan ng impormasyon at karanasan. Narito ang mga wastong pamantasan. Ano nang mabuti ang sasabihin bago tumawag? Kung wala ang taong kakausapin, tanungin ang pangalan ng taong nakasagot ng telepono at magalang na tanungin kung maaari kang mag-iwan ng mensahe para sa taong nais mo kausap. Pagbibigay ng direksyon at panuto. Ang pagsunod sa panuto o direksyon ay isang parang malinaw, simple, tiyak at madaling unawain. Pagbibigay komento. Ang formal na kasanayan sa pagsasalita ang pagbibigay ng komento. Kadasang mangyayari ito pagkatapos ng manonood ng pelikula o kaya ay pagtapos makinig sa isang talakayan. Mga formal na kasanayan. Masinig na pagkukwento. Ang masinig na pagkukwento ay isang aktang pagpanitikan na nagsasaad ng mga kawili-wiling pangyayari mula sa katotohanan o katang-isip lamang. Mga pamantayan nang dapat sundin sa masinig na pagkukwento. Created using Powtoon.